lot of things. Pero, thank God na I was very calm. Siguro kasi nga, first patient ko pa lang siya at kakakain ko lang naman ng almusal. Pero alam mo yun, nakakatawa na lang by the end of the day. Sobrang pagod na ako at 3 p.m. Gusto ko nang isara yung clinic kasi ang daming patient. I had 44 patients, 21 of which bago, which is nakakangarag. Pero thank you Lord kasi natapos ng maayos. Hindi uminit ang ulo ko. Though, naiirita na ako. Kumukulat na yung noo ko at saka dumidilat na ako ng malaki talaga. There is also this tatay who went here for the second time na isang beses lang siya nagpapa-injection. Diba? So, ano yun? Ginagawa niyong vitamins ang bakuna. So, mga katurok, I have 3 remaining patients at kinlose ko na nga sa labas. So, sabi ko lang sa kanya, ay sir, hindi niyo po ba nakita? Close na po. Ay, sorry, hindi ko nakita. Kasi ako yung dati mong pasyente. Oo nga po, naalala ko kayo, hindi niyo na naman po natapos. At sabi niya, oo nga kasi wala akong pera eh. Sabi ko, sir, hindi natin pwedeng gawing dahilan yung wala pong pera kasi itinuro ko po kayo sa BMC, itinuro ko rin po kayo sa RHU. So, hindi po natin pwedeng gamiting basihan yung wala po tayong pera. And, si tatay ay 2 weeks delayed sa kanyang rabies vaccine. It has to be on May 14, pero June 2 na po ngayon. And I assume na either nakagat na naman siya or nakalmot, kaya magpapabakuna siya. Or, what happened is, meron siyang napanood, like the recent news sa Facebook or sa news, na exposed sa rabies at namatay sa rabies. So, sabi ko, sir, alam niyo po, hindi ko na po kayo pwedeng tanggapin kasi in-explain ko na rin po sa inyo, bukod po sa close na kami, in-explain ko